Mahirap at lalong pahihirapan pa ng Amerika, mga kapatid, etong Iran. Hindi lang sa mga pag-atake nila, kundi pati, mga kapatid, sa ekonomiya. Dahil ayon sa balitang pag-uusapan natin, palalawakin palalo ng Estados Unidos ang parusa o mga sanction na ipinataw nito sa Iran. Pag-usapan natin to, mga kapatid, samahan ninyo ko. Audio Jungle. Alright, welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. Bago natin ipagpatuloy ang ating kwentuhan, huwag nyo munang kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. Alam naman natin, mga tol, na balik na ulit sa bakbakan etong Iran at saka ang Amerika. Pero aside doon sa mga napag-usapan natin itong nakaraang reaction video natin na inilabas o inihayag ni Donald Trump yung kanyang ultimate targets, which is mga bridge and oil facilities dito sa Iran, which is alam natin magpapahirap ng malubhayan sa Iran kapag tinamaan niya yung mga energy facilities, mga oil infrastructure dito sa Iran. Ito pa ang dagdag na pahirap na gagawin ng Amerika. Palalawakin palalo nila ang mga parusa o ang mga sanctions na ipinapataw nila dito sa Iran, mga kapatid, no? Kasabayan ng patuloy na paglala ng mga tensyon dito sa Middle East na ngayon ay kasama na rin nagbabakbaka ng Yemen at saka ang Saudi Arabia. Tahimik pa ang Israel sa ngayon, mga tol. Hindi natin alam kung ano ang mga susunod na mangyayari sa mga susunod na panahon. Pero alamin muna natin ang detalye dito sa mga ipapataw pa o pagpapalawak pa ng parusa ng Amerika dito sa Iran. Panoorin natin itong balita mula rito sa UNTV News. Bukod sa muling pagpapatupad ng naval blockade sa mga daungan ng Iran, inanunsyo na rin ng US Treasury Department ang pagpapalawak pa ng mga sanctions laban sa oil sector ng bansa. Alam naman natin yung naval blockade ng Amerika is malaking malaking pahirap na yan sa Iran kasi hindi na sila makapagbenta pa ng langis. Which is yun din yung pinagkukunan nila ng income nila, source of income ng kanilang bansa kasi malaki ang kinikita nila. Nitong nagkaroon nga ng Memorandum of Understanding at inalis muna pansamantala ng Amerika yung sanction nila sa langis ng Iran, maraming mga bumili ng langis sa Iran at sabi nga ng Iran, ang laki daw ng kinikita nila araw-araw. Pero mula nung bumalik itong naval blockade, ayan na naman, hinto na naman ang kita nila. Tapos bukod doon, eto pa, may mga ipapataw pa sila ulit. Pagpapalawak pa ng mga sanctions laban sa oil sector ng bansa. Kasama sa mga pinakabagong parusa ang shipping network ng oil magnate na si Mohammad Hossein Shamkhani na ayon sa Washington ay may malaking papel sa pag-e-export ng langis ng Iran at pagpapalawak nito sa pandaigdigang commodities trade. Ngayon hindi lang bansa, no? Meron na rin silang tinutukoy na mga personalidad na may malawak na koneksyon. Ito, today's Treasury's Office of Foreign Assets Control is intensifying its effort to disrupt and degrade the illicit shipping and sanctions evasion network of Mohammad Hossein Shamkhani. This action is part of Treasury's ongoing efforts to ramp up economic pressure on the Iranian regime after it resumed. Ito na, putol na yung basa natin. Pero ito'y mas lalo pa ngayong pagpapahirap. Target din ng sanksyon ng Estados Unidos ang mahigit 50 individual, kumpanya at mga sasakyang pandagat na pinaniniwala ang tumutulong sa kita ng pamahalaan ng Iran. Nako, talagang mga tol. Hindi lang yung Iran government, kundi pati yung mga individual na rin na tumutulong. Talagang wala na rin sila makukuhang tulong pa. Habang i-freeze na rin ang tinatayang $130 million na digital assets na iniuugnay sa Central Bank of Iran. Pati yung bangko. Ayon sa US Treasury Department, bahagi ito ng pagpapatindi ng economic pressure laban sa Iran. Kumbaga sabi, hindi kayo makuha sa missile, hindi kayo makuha sa mga pag-atake at gumaganti kayo. O eto mga tol, bukod dun sa mga pagpapasabog, eto pa, dagdag pahirap pa. Yung Central Bank, $130 million ang kanilang i-freeze. Tapos yung mga individual, mga private company, mga private person na
nakikita nilang tumutulong is nakaano na rin yun, nakasanction na rin. Matapos ang muling mga pag-aatake nito sa Strait of Hormuz. Kasunod ito ng muling paglulunsad ng Estados Unidos ng sunod-sunod na air at naval strikes laban sa mga target sa Iran. Umaga ng Miyerkules. O, ulit. Katulad ng pinag-uusapan natin, 'di ba? Dito lalo natin nakikitang dehado talaga ang Iran sa bagay na to. Kahit sabihin natin, sige, malakas, maraming missile ang Iran. Pero ulit, hindi nila napapaabot yung missile nila doon sa American soil o doon mismo sa, halimbawa, New York. Diba? Hindi nila kayang paabutin yun doon. Ang kaya nilang tirahin o punteriyahin is yung mga US base. O pag halimbawa, sabihin na lang natin na ubos na nila lahat ng US base. O ngayon, sino na ngayon ang next target nila? Diba? Halimbawa, napasabog na nila, nagtagumpay sila, hindi nasalag ng Amerika yung kanilang mga pinakawalang missile at tumama doon sa mga US base, mga US facility. Siyempre, magpapalakpakan dyan yung mga pro-Iran, di ba? Ulitin ko wala tayong kinakampihan sa kanila dahil sino man sa kanila ang nakakalamang o sino man sa kanila ang dehado, isa pa rin ang resulta niyan para sa ating lahat. Pero pagpalagay na nga natin, di ba? For the sake of conversation lang naman. For the sake of conversation, for example, mga kapatid, tinamaan, naubos ng Iran lahat ng military facilities, military base ng Amerika na nandiyan dyan sa Gulf nations. O, ngayon, ano ang next target nila? Samantalang ang ginagawa ng Amerika, ang tinatarget nila mga tol, mula doon sa kanilang mga naval assets, which is mga warships. Pwede pang magpadala ulit ang Amerika ng mas marami pang mga barkong pandigma. Pwede pang magpadala ang Amerika ng mas maraming fighter jets o yung mga aircraft carrier nila. Diba? Ang pupuntiryahin ng Amerika sa kanila is yung mga bridges, yung kanilang mga infrastructure, mga oil facilities. Bukod doon, sinasanction pa ng Amerika yung kanilang mga assets. Kasi sila, hindi naman nila masanction ng Amerika. Kumbaga, alam mo yung parang nakikipag-away ka sa isang taong kayang tanggalin ka sa trabaho mo, alisin ka sa trabaho mo, alisan ka ng income. Bukod sa nakikipagsuntukan ka sa kanya, ha? 'Di ba? Kumbaga siya nakasuot ng baluti, hindi mo siya direktang tinatamaan kasi nakasuot siya ng baluti. Ikaw tinatamaan ka niya sa mga vital part mo. At the same time, kaya kanyang patanggal sa trabaho mo. Kaya niyang alisin lahat ng pera o hindi mo magamit yung pera mo sa bangko. Ganun mga tol. Ang kaya nakikita natin parang parang lugi ata Iran dito sa nangyayaring labanan nila. Tuloy natin. Muli nagsagawa ng pag-atake ang US Central Command o CENTCOM sa Coastal Defense System at cruise missile storage at launch site sa Greater Thumb Island sa loob ng 90 minuto. Ayon sa CENTCOM, paraan ito para mapahina pa ang kakayahan ng Iran na atakihin ang mga barkong dumaraan sa Strait of Hormuz. Nagbabala naman si US President Donald Trump na kung hindi babalik ang Iran sa negosasyon ay sunod na tatargetin ng US force ang mga power plant, mga tulay at sa huli ay mga energy facilities ng bansa. Yun na, pinakahuli daw sabing ganun ni Trump, iuhuli niya daw yung mga energy facilities. Pero siguradong pupunterihin na daw yun. Etong mga tinatarget ng CENTCOM, etong mga videos na to, na ipinapakita nilang patunay na talaga may mga tinatamaan sila. Ito yung mga launcher, mga missile launcher ng Iran. So, habang nauubos siya, sabihin natin marami pa rin ng Iran, marami pang mga nakatago dyan, pero kada inilalabas nila hindi na nakakabalik ng maayos doon sa kanilang kuweba, no? Habang inilalabas nila patuloy na pinawinawasak ng Amerika hanggang dumating yung time, mauubos at mauubos din yan. Samantala, mga kapatid, hindi pa rin nila tinatamaan yung pinakapuso ng kalaban nila. Nagigets nyo ba yung sinasabi ko? Sabihin natin marami silang missile, oo, pero hindi naman kayang paabutin sa pinakapuso. Kumbaga, ano pa rin sila, dehado pa rin sila. Samantala, ang ginagawa sa kanila ng kalaban nila, bukod sa tinitira yung kanilang puwersa, at the same time, tinatarget mismo yung kanilang financial capability, di ba? Yung source of income nila, tinatamaan yung kanilang mga bridge, which is napakahalaga niyan para mag-transport ng mga equipment kung masisira yon. Tapos yung mga energy facilities, mga power plant,
Ang laki ng ano nun, ang laki ng kawalan nun, no? Napakalaki ng pinsala sa kanila. Subalit para sa Iran, dahil sa mga ginawang pag-atake ng US ay tuluyan ng nasira ang negosasyon sa pagitan ng dalawang bansa. Well, alam naman natin na talagang wala na yan eh. Mula nung nag-post pa nga lang, 'di ba? Ito, ulitin ko ulit nag-post sa social media si Mojtaba Khamenei, which is yun yung kanilang supreme leader. At sinabi nila na ang dinedemand ng kanilang bansa is maipaghigante yung mga martyrs, yung mga nasawi sa kanila at kailangan mapagbayad ang kanilang mga kalaban at yun ay kailangan daw mangyari. Doon pa lang sa puntong yun, alam nating tapos na yan eh. Kasi para saan pa yung negosasyon kung meron din naman pala silang ganong hangarin, diba? Maipaghigante. Hindi ka naman pwedeng makipagkontrata sa isang tao na iisa lang din talaga ang plano para sa'yo kundi paghigantihan ka. Para saan pa yung kontratang yon? Anyway mga kapatid, sana pa rin bumaliktad ang tadhana at magkaroon pa rin ng kapayapaan dito sa Middle East. Again mga tol, walang dahilan para kumampi tayo sa kahit na sino man sa kanila. Ang ginagawa natin is reaction and commentary lang sa mga kaganapan dyan. Hindi para mag-cheer, hindi para pumalakpak sa kung sino man ang nananalo o kung sino man ang natatalo. Kasi mga tol, ulitin ko, malayo tayo sa kanila pero apektado tayo at hindi yan ticket o hindi yan pagiging exemption. Kaya pro-Iranian ka o pro-US ka, pag tumama sa atin yung pagtaas ng presyo ulit ng mga bilihin, hindi sasabihin sa'yo ng gasoline station, pro-Iran ka o discounted ka. O kaya pro-US ka o discounted ka. Hindi ganun yun mga tol. Kaya wala tayong dapat pinapanigan sa kanila, no? Bahala sila sa kanila. Tayo naman ay nakikibalita lamang. Alright, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi tungkol dyan? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli. Peace out.